Yo, ano mga ka-chubby, welcome sa channel namin, Chubby Bikers. Para sa video ko ngayon, i-share ko sa inyo itong nakita namin mga e-bikes doon sa 13th Electric Vehicle Summit na ginanap sa SMX sa May MOA. May mga sumali na mga electric e-bikes, pero hindi na sila kasing dami nung dati namin na vlog na talagang madaming iba-iba yung mga brand na mga electric. Ngayon, konti na lang. Parang, isa na yung sa mga nakita namin doon, itong Vapor na electric. Maganda rin yung quality ng e-bike na to. Mukha siyang classic scooter na style. Tapos, kung titignan mo parang malapad siya, ganon. Medyo malalaki din yung gulong niya. Okay din yung build nung e-bike na yun, yung Vapor. Tapos meron din siyang kasama dun sa boot na yun, ito namang Thunder. Itong Thunder, nagustuhan ko to kasi para siyang pang-cargo. Ayan bilog pa yung ilaw niya, parang rock and roll lang ang dating niya. Tapos yung kaha niya, makapal din naman yung fairings niya. Hindi yung parang hindi yung madali siyang masira. Pagka konting tama lang mababasag, matibay siya. Kinaganda pa dito, meron siyang kasamang may kasama pa siyang top box bracket na yun. Tapos ilalagay niyo na lang top box niya pagka hindi ako sigurado kung kasama yan, kung free ba yan o pina-customize yan nung may-ari nitong e-bike na to. Tapos malaki pa yung gulay board niya. Malapad siya. Mas marami kang malalagay. Kasi parang kasing laki siya ng parang hindi ako sigurado, parang Honda Click. Tapos ito naman, yung Honda. Ito yung maganda na isa sa pinakamaganda na nakita namin doon na e-bike, yung Honda, yung iQube. Yung quality talaga pag branded yung e-bike top notch. Ika nga pag mag-asaw top of the line na brand. Ang maganda dito sa Honda na to, wala siyang hub motor. Napapansin niyo yung nasa gilid niya, yung parang CVT. Yan? Nandyan yung motor, nasa gilid. So, pag sa maintenance, halimbawa, na-flatan kayo sa likod, hindi na kayo mahihirapan magtanggal ng gulong. Hindi katulad pag hub motor yung gamit ninyo. Mahirap magpa-vulcanize medyo mas mahal sila sumingil dahil yung sinisikot pa nila yung gulong, tapos para matanggal nila doon sa hub motor. Katulad ng ganitong technology ng Honda, nasa side na yung motor niya. Pag tinanggal mo yung gulong sa likod, madali na siyang ayusin. Tapos ito pa mga ka-chubby, ito pang isang e-bike na nakita namin. Itong brand ng Eclimo. Para naman siyang pang delivery na e-bike. Meron siyang malaking cargo box sa likod, parang single seater lang siya. Parang ginawa siya pang deliver para sa mga naghahanap buhay ng delivery services. Maganda siguro tong Eclimo. Hindi ko lang alam kung ano yung range ng motor na to, gaano katagal i-charge, kasi hindi nga kami nakapagtanong doon dahil konti lang yung mga tao na doon. Tapos mga ka-chubby, nakita na namin yung talagang pinunta namin dito, yung NXT. Maingay sa social media ngayon itong NXT dahil sa yung long range yung nila, yung battery capacity nila, talagang malayuan, talagang lumalampas ng 100 kilometers per full charge. Tapos parang mabilis i-charge yung battery. Maganda naman yung quality, lalo na yung ito yung Dynamax. Maganda siya, para siyang Honda Click sa laki. Maraming mailalagay doon sa gulay board niya, malapad. Tapos maganda rin naman yung panel niya, yung display panel niya na Tapos ito naman yung pinakamaganda doon sa booth ng NXT, yung Storm X. Talagang parang wow.
meron na palang e-bike na ganitong kaganda na hindi na siya mukhang e-bike. Mukha na siyang motor. Malaki siya, malapad, yung gulong niya mataba, parang yung gulong niya sa likod 130/70 na yung laki. Tapos yung harap na gulong 180 ata yan, hindi ko masyado na-check Pero pag nakita niyo sa personal, mukha na siyang motor. Mukha siya yung Honda ADV. Para siyang ganung style, yung mga adventure na scooter. Tapos mga ka-chubby, yung gulong ng NXT Storm naka dual sports tires. Umaga para siyang pwede siya sa magaang na off-road, mga lupa, at pwede rin siya sa kalye. Tapos nung sinakyan ko siya, hindi siya mabigat. Magaang lang siya, parang mabigat pa nga yung Aerox o yung NMAX na tunay Talagang magaang siya. Siguro lalo na pag umaandar, magaang yun. Ang problema lang mga ka-chubby, yung battery niya removable. Pwede mo siya i-charge doon sa loob ng bahay ninyo kung wala kayong pang-charge sa labas. Kunyari wala kayong mahaba extension, pwede nyo siya i-charge sa isang outlet. Kunyari nandun kayo sa bahay nyo. Ang magiging problema nyo lang mga ka-chubby, ang bigat ng battery. Siguro yung battery niya tumitimbang na 25 to 30 kilos. Hindi ako sure pero mabigat. Kasi sinubukan namin siyang buhatin nung taga NXT, kaming dalawa. Kakapiranggot lang yung pag-angat namin, as in mabigat talaga siya. Para talaga siyang mga ganun, siguro 30, baka hindi lang 30 kilos, baka mahigit pa Yun lang ang nakikita ko magiging problema doon. Pero pwede nyo naman siya i-charge ng direkta doon mismo sa e-bike, sa e-scooter na yon, yung sa store. Meron naman siyang charging cable na pwede nyong direkta na sa Tapos yun nga, mga ka-chubby, kung sa nakita namin mga bagong e-bikes na doon sa Summit, sa EV Summit na yon, yung Honda tsaka yung NXT, sila yung talagang nag-stand out. Ang problema doon sa Honda napakamahal ng presyo niya. Maliit lang, mababa ang range niya. Although yung battery niya removable din, pwede mo charge kung saan. Pero yun nga, maliit lang yung capacity, yung range niya mababa lang. Hindi katulad ng sa NXT. Ang kinaganda doon sa Honda, nasa side na yung motor niya, parang CVT. Sa NXT, ang ginagamit dito ay hub motor. Katulad ng mga basic na mga e-bike, hub motor pa rin siya. Ayun lang mga ka-chubby, sana nagustuhan nyo yung video ko ngayon. Pinunta namin itong 13th EV Summit ito sa SMX. Sana sa lahat po ng subscribers namin, sa mga bago namin subscribers, sa patuloy sumusuporta sa channel po namin, Chubby Bikers. Sana po paki-like, share, and subscribe po yung channel namin, Chubby Bikers na channel, para po i-recommend kami ni YouTube sa mas maraming manonood. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta sa amin. God bless sa inyong lahat. At sa lahat po ng nangyayari sa bansa natin, sana ikulong na lahat talaga yung mga kurakot na yan. Kasi lahat, kahit pa maubos yung nakaupo sa government natin, basta mapalitan sila ng mga matitino at iaangat ng matindi ang bansa natin sa pagkakabagsak nito. Yun ang magandang mangyari sa ating bansa. Sana magkaisa tayo na talagang hindi natin tatantanan itong mga kurakot na to talagang hanggang sa huli. Gagawa tayo ng laban sa mga kurakot na yan na talagang mapanagot sila, makulong. Talaga, grabe, talagang sinulit nila yung pera ng Pilipinas para sa sarili nilang mga luho. Okay mga ka-chubby, ingat kayo palagi. God bless sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye!